So hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang scroll compressor. So umpisan na natin, wala nang intro. Ito ay isang Copland scroll, 5 horsepower, 380 volts, 3 phase. Yan. So bali nabuksan na namin to guys. So bali guys, voice over na lang tayo kasi masyadong mainit sa baba. So binidyo ko na lang kanina, saka dito na natin pag-usapan sa taas. So yan, binuksan na namin yan guys. Grinender na namin yan para mabuksan, pero binalik ko lang sinerado para bubuksan natin ulit at makita nyo rin kung ano yung nasa loob nito. So ang winding nito okay pa, mechanical yung may problema. So ipapakita ko mamaya kung ano yung naging problema. So bali ito, so ito yung takip nya. So ayan, so yung takip na yan guys, yan, may nakausli na yan. Yan ay isang relief valve. Sa loob din yan may non-return valve. So parang may chamber discharge. Yung butas na yan guys sa gitna, yan yung discharge niya palabas, galing sa compressor palabas sa pipe discharge line niya. So ayan, yan yung sa taas. Yan ay isang piston, ano yung tawag yan, yung sealing piston. Yan, sealing piston yan. So tatanggalin natin lahat tong mga 4 na bolt na yan para madala natin sa taas at saka doon natin pag-usapan. So para hindi na haba yung video natin, so pag-usapan na lang natin isa-isa tong mga spare parts. So let's go. So ito na yung tinanggal natin doon sa compressor. Ito yung kabuuan ng mechanical nya. So itong bandang taas, ito yung sinasabi nilang tanggalin natin. Ito yung sinasabi nilang sealing piston. Ito yung sealing piston nya. So kung makikita nyo, ito may butas. Yan, ayan yung tinatawag nilang tawag ba yan, yung advanced temperature protection. Yan, ano bang trabaho niyan? Pag sobrang init ng compressor, yan magbubukas. Pag nagbukas yan, itong piston natin, bababato siya. Tignan nyo yan. So itong piston natin gumagalaw to, akyat, babato siya. Depende, pag patay ng compressor, nakababato siya. So pag may pressure na, ito aangat, ganyan. Pero dito lang yan siya guys, dito lang banda, kunting angat lang yan. Tapos ito magsiself na doon sa may head ng compressor natin, doon sa may discharge. Yan. So pag sobrang init yung compressor mo, ito protection niya yan. Ito yung protection niya. Magbubukas yan siya. Pag bukas niyan, ito babagsak yan. Ganyan. Oh yan, magpantay na siya. So pag babaan yan, ibig sabihin ito, dahil ito, di ba, ito yung nagsisell doon sa discharge natin. Yan. So yan banda, yan. Yan siya didikit. So pag dikit niyan, magsisil yan. So pag bumaba naman to, yan, lalayo yan siya sa kung saan siya nagsisell. Yan. So paano yung sequence niya? So ito normally close yan pag umaandar. Ngayon nagkaroon ka ng pressure, ito aangat to kasi tutulak to ng pressure. Ito banda, itong bilog na to magsiseld yan. So pag seld yan, may lalabas na pressure sa discharge mo. So what if nagbukas tong advanced temperature protection. Pag nagbukas yan,
mawawalan ng pressure to. I mean, mababawasan ng pressure. Siyempre, may pressure pa rin yan talaga. So, ito bababa. Pagbaba niyan, dito, hindi na nag-sell dito. Hindi na didikit. So, ang mangyayari niyan, mag-short cycling. So, dito na lang lalabas yung discharge mo. Tapos, yan. Tapos, higop na naman. Pop, balik. Pop. So, ganyan. Short cycling lang siya. So, yan yung sa piston ano natin. Tawag yan. Sealing piston. So, itong sealing piston, itong kinakapitan niya, tatanggalin natin. Yan. Ito guys, kasi may o-ring to. Malaki. Medyo masigit talaga to kasi dapat yan hindi nagsisingaw talaga yung minsa. Walang singaw yan. So, bali to guys, ito yung fixed scroll. So, yung fixed scroll natin. Oh, yan. Ito yung naka-bolt, diba? May bolt to, na apat. Yan. May bolt to na apat. To. So, ito yung fixed scroll natin. Yan. Oh. Ito yung fixed scroll natin. So, itong pares niya naman, ito yung orbiting scroll. Okay. So, ito yung orbiting scroll. Ito yung gumagalaw. Ito yung gumagalaw. Pero actually, ang galaw nito, hindi umiikot na ganyan. Guys, yung pa ganyan. Hindi. Ito, orbit lang. Parang ganyan lang. Ganyan. Gumagalaw lang ganyan. Ganyan. Yan. Ito naman, tawag dito yung oldham niya. Parang ang ano nito, parang guide lang siya, guide. So, yan. Yan. So, yung ano natin, yung scroll base na iwan doon sa compressor. So, paano ba gumagalaw to? Okay. Try natin i-assemble kung ma-assemble pa natin. Actually, so ito ganyan. Tapos yan. Tapos ito itong apat na to, itong malalaking bolt na to, nakabolt yan. Tapos ito naman dito yan, actually sa taas. Ganyan. So may natin balik yan. Paano pa to gumagalaw? Ito mayroon tayong orbiting bearing. So actually yung shaft niya hindi nakasintro, yung shaft niya guys. So ang mangyayari, ang galaw niya gaganyan lang yan guys, yan lang. Yan, ganyan lang siya gumagalaw. Hindi siya yung umiikot na hindi siya kagaya ng rotor ng mga reciprocating. So gayon, yan, ito ganito lang yan. So para makita nyo na maayos yan. So ganyan lang yan siya. Ganyan lang yung ikot niya. Ganyan
galaw niya. So titignan nyo, ayan yung suction niya sa gilid. Oh, yan yung titignan nyo guys. Ayan. Oh. So ayan, pag gumalaw yan, ito nakaganyan lang ito may o-ring to guys to. Ito o-ring yan, o-ring to. So ayan, may o-ring yan. So pag may pressure, pag maandar yan, may pressure sa normal operation, so nakaganyan lang yan, hindi nakaangat to. Yan. Hindi nakaangat. Natin konti. So yan, sa normal operation guys, so ayan, nakaangat yan siya. Ngayon pag uminto yung compressor o kaya may nag-open yung advanced temperature protection natin, pag nagbukas yan dito, ito babaon to siyang ganyan. Yan, o pagbaba niyan, siyempre itong yung nakadikit, kung saan nakadikit nung dito, lalayo. So ang mangyayari yan, sisingaw dito. So ang pressure mo dito na yung papasok. Pagpasok niyan dito, babalik din kaagad sa suction. So ang mangyayari, short cycling ng pressure. So ayan, ganyan lang kasimple. So naging problema nito guys, umaandar siya pero sobrang ingay, pumapalagapak talaga. So nung binuksan natin at sinikap, makikita nyo yung orbit bearing nya. Yan, yan, daming gas-gas kasi dumikit na rin siya dyan sa may housing nya mismo. Oh, yan. So anong magiging anong possible cause? So pwedeng nawalan tayo ng langis dyan sa compressor. Pwede ring may langis tayo pero nawala yung proper circulation ng langis. So most probably may parado sa ilalim kasi yung circulation ng langis nanggagaling doon sa gitna ng shafting papunta sa ilalim, tapos iakyat niya dito. So kasi kung may langis tayo, napaka-imposibleng magkaka-ganyan yan basta may maayos tayo ng langis. So pwedeng magiging dahilan yan mostly langis talaga. So kung bakit nawalan ng langis o nawalan ng circulation ng langis, yun pa ang aalamin natin. So pero I mean, pag naka-encounter kayo ng ganyan, masyadong maingay pag umaandar, talagang sobrang ingay talaga, akala mo continuous release ng relief valve. So at least may idea kayo kung saan nanggagaling yung ingay na yan. So ayan. So hanggang sa muli, sana may natutunan tayong konti hanggang sa video natin. So bye bye.